Yung panghamon mo kapatid, ako na. Tayong dalawa na lang para wala nang madamay. Magsabi ka lang kapatid kung saan at kung kailan, schedule mo para tayo na lang. Sa mga kapatid kong Kristiyano, humingi kami ng tulong sa inyo. Kung sinong nakakilala sa tao na to ay ipagbigay alam lamang po sa amin para mapuntahan ko. Ako na mismo ang pupunta sa iyo kapatid. Wala akong... It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. Ito ni Bibi Sara, basta ang utos ni Bibi Sara, doon mo i-release ang pera. Tapos, hindi nyo na problema yon. Ngayon, ito lang pinoproblema nyo eh. Hanapan ng butas, si Bibi Sara. Hanapan ng kwento, si Bibi Sara. Di ba? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, pag-usapan natin. Ako po! Oo, sikat na ho ang mama. Pinapahanap na ho ata di umano kasi meron hong video dito. Hindi lang ho pinapahanap ang mama, kundi, meron na ho magbibigay ng pabuya daw, di umano, para matuntun ang matapang na vlogger. Yan. Tapang kasi. Tapang mo kasi. Sabi ko nga sa'yo, boundary. Lumampas ka na sa boundary mo. Hindi mo inalam kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nandoon ka lang. Oo, kung kritiko ka ng mga politikong ayaw mo, doon ka lang. Doon mo lang pag-usapan yung mga bagay-bagay na yun. Pero pag sumobra ka na sa mga banat mo, kahit hindi ka sali sa kinikritiko mo ay dinadamay mo, yan ang malaking problema. So problema ho ngayon ito. Dahil may mga balita rito, itong mama na ito, ayan sabi dito, lagot ka ngayon, hambog ka kasi. May sagot ho. Meron na hong pumalag sa hamon ng matapang na bulager. Kaya panoorin natin yung video na ito. At mamaya-maya, yung hearing kanina, bakit ho nag-iiyak si Tolfo? Mamaya natin papasadahan yan. At sinasabi, di ba, nasabi rin ng mga peking bulager na, di ba, may nagpapakalat na humihiling daw ho ng closed door meeting si BP Sara. Ha? Mga guni-guni nyo talaga, ha? Masyado kayo mapaggawa ng, mapag-invento ng kwento. Ito yung grupo ng mga bulager na nagpapakalat para lang makakuha ho ng kanilang views, kahit ho pamimeki na lang at istoryahing kwento, sasabihin na lang ho. Ang matindi pa dito, pag hindi na nila kayang magpaliwanag, mura na lang ho ang maririnig mo sa kanila. Di ba? Kaya nga pangit sa mga bulager na ito. Nagtataka ako dito sa mga nanonood sa kanila. Parang gusto nyo ho ba yung taong nagmumura? Yun ho ba yung pinapanood nyo? Tuwan-tuwa, nagpapalakpakan pa. Oo, na kayo ng bugi. Ito na. Yung mama, kumasa na ho. Yung isa hong kababayan natin na Muslim, kumasa na ho dito sa hamon ng matapang at nagtatapang-tapangan na nakatakip naman ng muka. Yun. Pero kayo, kilala na ho siya. Ito ho, pahayag ho ng kumakasang kababayan nating Muslim. Sa ating lahat, lalo na sa mga kapatid naming Kristiyano, ako po ay... Ulitin natin, ha? Mukhang... magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa mga kapatid naming Kristiyano. Ako po ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran o pahumanin sa inyo. Ginawa ko po itong video na to para doon sa kapatid natin na si Mr. Labrador. Siya po ay nangahamon o rinahamon kay mga Muslim, mga Moro, kung ano-anong pinagsasabi, ay samantala wala naman kami ginagawa sa kanya na masama.
Kapatid na Labrador, alam ko matapang ka. Pero yung paghahamon mo, wala namang problema dyan. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang dalawa. Magsabi ka lang kapatid kung saan ka nakatira, Ayan. kung taga saan ka, kung saan yung lugar mo. Ako na mismo ang pupunta sa iyo kapatid. Yun. Pag Yan ang sinasabi natin. Oo. Yan. Tapang ni Epe, no? May nabalitaan nga ho tayo dito sa tapang ng bulagan na ito eh. Oo, humihingi daw ho siya ng paumanhin, di umano, sa kanyang nagawa. Na naman? Na naman? Paumanhin na naman? Sabi ko nga sa iyo, yung bunganga, hugasan, masyadong bulok. Hindi ho basta ganun ang kritiko. Hindi ganun ang pamumuna. Magbase ka lang kung ano ho yung pinag-uusapan. Yung trabaho ho. Hindi ho kasama pamilya. Hindi ho kasama kung ano yung buong pagkatao ng kinikritiko mo. Iwasan mo magmura. Iyan ang hindi maganda. Ngayon, kinasahan ka ngayon. Mayroon pa tayong nababasa dito. Dito sa Bangsa Meranao TV Post. Mamaya magbabasa tayo ng komento. Tila baga, pinapahanap na ho at malapit na raw ho matunton. Kasi may nababanggit ho na lugar. Somewhere in Bulacan daw ho nakatira ito. Nako po, napakadaming Muslim dyan. Hindi naman ho isang tao lang ang apektado kasi ang binitawang mong salita, Muslim. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat specific. Buong community, buong ano ng ano eh. Malawak ang ano ng Muslim. Pag sinabi mo Muslim, tinutukoy mo pangkahalatan. Tapos ka diyan. Hindi ka tatantanan diyan. Ito. Hanggang ngayon, umaapaw ho yung comment section dito. Usapin sa comment section. Tapos ang kwento mo ngayon yan. Tinitingnan ko yung kanyang YouTube channel at yung kanyang pahina. Wala na ho ako makitang post. Kahapon pa. Oo. Ngayon, meron hong post dito, meron tayo nababasa na nagsosorry daw ho dahil daw ho natuntun na daw ho yung ba at yung asawa daw ho, hindi natin pinagtatawanan kung ano yung kasi ho, parang yung umalis na daw ho sa lugar eh. Problema mo yan, Chong. Malaking problema yung pinasok mo. Hindi biro. Kaya ito, kinasahan ka, Tuloy natin. nag-uusapan na yung relihiyon kapatid, ibang usapan na yan. Yun. Ibang usapan na yan kapatid pag ang relihiyon ang pinag-uusapan. Kaming mga Moro, kaming mga Muslim, ang laki ng respeto namin sa inyo ng mga kapatid namin Kristiyano. Totoo, tama. Hindi namin kayo inaano, wala kayong naririnig sa amin, hindi namin kayo binabastos, kasi may respeto kami sa inyo. Kapatid na Labrador, kung nasaan ka man ngayon, kung naririnig mo to, or napapanood mo, yung panghamon mo kapatid, ako na. Tayong dalawa na lang, para wala nang madamay. Magsabi ka lang kapatid kung saan, at kung kailan, schedule mo, para tayo na lang. Sa mga kapatid kong Kristiyano, humingi kami ng tulong sa inyo. Kung sinong nakakilala sa tao na to ay ipagbigay alam lamang po sa amin para mapuntahan ko. Ako na mismo ang pupunta sa iyo kapatid. Wala Aray, Nako ka. Diba sabi dito para mapuntahan ni Kuya. Yan. Alam mo yung ano dito, yung lumalabas dito, boss, amo, manager, Mr. Labri. Pinaliliit mo siguro di umano. Kung i-analyze mo lahat lahat ng mga binitawan mong salita, ikaw na ang bahala. Oo, ikaw na ang bahala. Dalawa lang naman yung patutunguhan yan magsosorry ka mismo sa Muslim community. 'Di ba? O talagang magsosorry ka. Dalawa lang yan. Hindi ka pa nadala doon sa dati? 'Di ba? Pangalawang pagkakataon na 'tong ginawa mo, boss, amo, manager. Sumikat ka eh. Baka gusto mo naman talaga mag-trending.
Baka naman talaga may balak kang magpa-trend. Oo, pasikatin ang sarili mo. Ang problema, sikat ka nga, hinahanap ka naman nila. Tuloy. Isasama na kahit sino. Ibang usapan na kapatid pag relihiyon ang pinag-uusapan. Totoo. Napakalaki ng respeto namin sa inyong mga Kristiyano, mga kapatid naming Kristiyano. Patungkol naman sa sinasabi mo na kahit ano lang ang mahawakan sa Tulfo Brothers. Kapatid, una, hindi namin kalaban ng Tulfo Brothers. Wala kaming ginagawa sa kanila. Wala kaming ginagawa sa kanila. Ang tanong ko lang sa kapatid, sa iyo kapatid, nung nagkaroon ng problema si Raymart Santiago at saka kapatid ng Tulfo Brothers, isa sa kapatid nila, kuya nila, nasaan ka noon? Nasaan ka noon? Ba't di mo pinagtanggol? Tama. Ba't di mo pinagtanggol yung kapatid ng Tulfo? Nasaan ka noon? Tapos kami pa yung hahamunin mo. Yung tapang mo kapatid, ilagay mo sa lugar. Huwag tayong magbastusan kasi wala kaming ginagawa sa sayo. Yun lang kapatid. Yung hamon mo na tapang mo, wala namang problema dyan. Kasi, kumbaga kapatid, wala akong masasabi, saludo ako sa iyo kapatid, sa tapang mo. Pero yung tapang mo kapatid, gusto kong masubukan. Gusto kong masubukan yung tapang mo. Walang problema yan. Magsabi ka lang kapatid kung saan tayo magkikita, kung anong oras, kung saan kita pupuntahan. Kahit dyan sa bahay mo kapatid. Sa mga kapatid kong Kristiyano, pag di kayo alam lang po, ipaabot lang sa kanya na may isang Muslim na gustong sumubok or anong tawag doon, yung hamon niya ay tinatanggap ko bilang isang Muslim, isang Moro. Kapatid, yung hamon mo tinatanggap ko yun, inshallah o ta'ala, inshallah. Sana tuparin mo or tutuhanin mo yung hamon mo sa aming mga Muslim para magkaalaman. Wala namang problema kung mamamatay ako, walang problema doon, mamamatay akong lumalaban sa katotohanan. Mamamatay ako kung sakali na ako yung madisgrasya, at least naipaglaban ko yung relihiyon ko. Sana kapatid, yung hamon mo, yung paghamon mo, tutuhanin mo yun ha. Inshallah ta'ala kapatid, sana magkita tayo at para masubukan natin yung binigay sa iyo ng Panginoon na tapang. Sana mapanindigan mo yan kapatid ha. Sa mga kapatid kong Kristiyano, ipaabot lamang po sa kanya na may isang Muslim o isang Moro, isang Magindanaon na tumatanggap ng kaniyang hamon. Kapatid, inshallah ta'ala, sana magkita tayo ha. Magsabi ka lang, nandito lang ako sa NCR. Walang problema, nandito ako sa NCR, nandito ako sa Taguig. Kung nasa Bulacan ka man, yung sabi sa post na sa Bulacan ka, magsabi ka lang. Inshallah ta'ala, sana magkaharap tayo kapatid. Inshallah. Inshallah kapatid ha. So, paano yan? Bossing Epi, malaking problema. Malaking problema kasi yung nagawa mo. Kaya nga 'di ba sabi nga ng mga magagaling na mga komentaryo, yung matalino, hindi lang puro ngaw-ngaw. Gagamitin nyo ang yung utak bago nyo gawin at bago kayo gumawa ng mga pananalita. Hindi ho kasali ang relihiyon. Hindi mo dapat sinali yung mga asawa o yung isang senador, asawa ng senador, sinabihan mo ng pok. 'Di ba? Ngayon, paano ngayon 'to? Paano mo lulusutan 'yan? Marami na ho. Itong Bengsa Meranao TV, may mga post na ho dito na talagang may nagpapaha, may nagbibigay na ho ng 50,000 para daw matuntun ho kung saan meron na hong naghayag na taga Bulacan. So ngayon, pakatandaan, pangalawang beses na yan. 'Di ba? Oo, sabi nga ng magagaling, sobra na, tama na, tigilan na. Ano 'yun? Hindi natin alam. Ano kaya yung parang ano 'yun parang eleksyon lang 'yun 'di ba? Parang lumalabas na pag ayaw mo na sa isang kandidato, tama na, tigilan na. Ay, nako, eto na. Oo, matapang nga si AP Labrador, ano? Ngayon, may kumasa na. Magbasa tayo ng comment, gusto nyo ba? Sabi sa kanya, attention to all Muslim in Bulacan. Hanapin nyo siya.
nakatira. Nako, merong ano. Hindi na maganda ho yung mga comment. Basta walang iyakan. Ayun na. Oh. Nako. Ay, nako ka. Puro Muslim ho ang mga nagko-comment. Puntahan nyo yung Beng sa Meranao TV. Shoutout to kasi meron silang mga post. Ay, hindi naman ho aalma ito mga kapatid nating Muslim kung hindi naapakan ng kanilang inapakan ho ng mamang ito. Yun ang katotohanan. O ngayon, tapang now, iyak later, ganun. Ganun ho ba? Tapang now, sorry later, ha? May nag-comment. Hiding. Naku daw, hiding na lang daw. Makakapagtrabaho, ay hindi ho natin alam. Siguro, magbablog na lang ho ang mama. Araw-araw na ho lang siya mag-vlog. Ito ha. Bakit ho ba umiyak itong si Tolpo kanina? Dito sa hearing. Bakit ho, pati ba naman yung pagsasalita? Alam nyo ho, yung witness, si Miss Gina Acosta, hindi naman ho Tagalog yan. Kaya kung pwede, wag na ho kayong makialam, nahihirapan ho siya mag-Tagalog. Ano ka ng tipaklong, ikaw nga eh. Kahit hindi ka Inglesero, pinipilit mo maging Inglesero eh. Di ba? Huwag kang magmayabang. Sa English ka ng English, wala naman sa mukha mo na Inglesero ka. Alamin natin dito. Bakit umiyak? Erwin Tulfo. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 125 exactly? Yes, ma'am. Hindi rin namin maintindihan kung parang tumatayo ka dyan at parang nagiging abogado ka ng prosecution. Pati ba naman yan, napakasimple lang. Kailangan nyo pa bang ibulalas? Sabihin nyo na hindi mo maintindihan. Natal! Bakit nakakapagbisaya ka kung hindi mo maintindihan? Sasabihin mo, kailangan pang hindi magsalita ng Tagalog. Natural, mabubulol yan. Pag nagsalita yan ng Tagalog. Kasi nga, hindi siya Tagalog. Taga Davao siya. Kung pipilitin nyo, aba. Ang hindi mo. Ikaw nga, hindi ka namin pinipilit na magsalita ng Tagalog eh. Di ba? O pinipilit mo magsalita ng English. Di ba? Masyado kang pakialamero. Alam na namin ang stand mo kasi nangangarap ka maging mataas na posisyon pa. Vice President. Wow! Kasi pag nag-endorse si BP Sara ng kanyang magiging Vice President, tapos ang kwento ng pangarap ng mamang ito. Ganun lang ho yun. Kaya wag muna kami paandaran. Total ko po yan, ma'am, 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Huwag ka na mag-English, boy! Nakakasuya! At huwag ka na magnangaw-ngaw, Wala kang tigil sa kakangaw-ngaw mo, Kain suka. Yung mga dating binabatikos, meron tayong bidyong patunay niyan, Pinagmumura niya yung mga senador na kasama niya dyan. Pinagmumura niya yan. Tapos ngayon, parang hinihimod niya. Di bali na ho, kain suka, Di bali na ho, basta may lang. Basta hindi lang masira. Ganun ba yun? Bilang ka, ilang buwan na lang, 2028 na. Hindi na ho kayo mananalo, sabi ni Aling Ledesma. Yan ang patunay ni Aling Ledesma. Ngayon, mapunta tayo dito. Naku, meron ho palang nangyayaring hindi maganda. Parang sinasabi ni Atty. Baligo dito, na meron hong suhulan na nagaganap dito sa apat na bumaligtad. Ngayon, ano nangyari sa apat? Wow!
Di ba kayo naiinggit dito sa 14 mga ex-Marines, yung 4, Sinabi ni Atty. Baligod na hindi na daw kayo hindi na raw malaman kung nasaan kayo. Mas malaya pa yung 14 Marines. Ngayon dito may pahayag ho na parang merong suhulan at ilalabas na ho ni Atty. Baligod itong mga pangalan kung sino-sino yung mga taong involved sa suhulan. Alamin natin dito alamin natin. Lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng 4 ay dahil sa matinding pamumuhol ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng pamumuhol na ito. Pati yung traffic ng Biyernes, makaabot kami rin. Ay, isipin nyo Oo, merong suhulan na nangyari. Di ba sinabi niya yan nung nakalaya o gabi pa lang bago makalaya yung 10 sa nakulong na 18 Marines. Naka-14 na lang pala. Sinabi niya yan na merong involved na pera. So ngayon, sa paninindigan ng 14, hindi ho sila nagpakita ng mukha silang pera. So ang ipaglalaban nila dito, yung katotohanan. Na na meron ho sindikato sa gobyerno. Yan ang isang magandang ginawa ng 14 natirang 18 Marines. So ngayon, lumalabas dito, meron nga suhulan at sana mabulgar na soon, ASAP, kung sino-sino ang nasa likod ng suhulan na ito. 4:30 na ng hapon. So hindi na namin na-meet yung alawan na kaya ang sabi ay kung pwede bumaliktad ngayon. Ang purpose ng pag-uusap namin ngayon ay para mapag-usapan kung ano yung sagot doon sa mga isinagot ng mga iniimbestigahan ng Ombudsman. So, may mga affidavit kaming inihanda kasama sa sagot sa mga counter affidavits. Pangalawa ay gustong malaman ng Ombudsman kung ano ang circumstances ng pagbaliktad ng 3 na kinuhanan nila ng counter affidavit dito. 4 yung bumaliktad, pero 3 lang ang nakapirma ng affidavit sa Ombudsman. No? Yung isa, hindi naman kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. So, ipapaliwanag namin sa kanila dito sa Ombudsman's Office yung circumstances, pati yung mga screenshots ng mga text messages sa panunuhol. Ipaparinig din namin sa kanila yung mga recorded conversations, although they are aware that that is an inadmissible evidence dahil sa RA 4200, no? Pero gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng 4 ay dahil sa matinding panunuhol ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunuhol na ito. Sa mga nakikira ba, pero pag-moving attempt para bumaliktad yung pag nakikira ng dating minsan? Yes, as of Friday, no, meron pa rin. May nagte-text. Yung isa nga, si Benny Bulontate, ay parang nakikiusap dito sa isa, may Hill Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang binibigtahan lang siya based sa nakita ko na record na FaceTime ba yun? O video call, no? So, mukhang I maintain my observation na yung si Benny Bulontate kasi medyo namumukha ang mata at medyo maputla na siya, no? Hindi ko alam kung ilaw lang, ewan ko. Pero mukhang if you look at his demeanor, his body language, I think he is in distress. Huwag mo na So, ayan
Ngayon, may mabubulgar na naman dito. Baka itanggi na naman ito kung sino yung mapapangalanan ni Atty. Baligod. Antibay naman ang mukha nito mga ito. Ha? Nanunuhol kayo para lang bumaligtad. Kala ko ba gagamitin niya yan laban dito kay Balulong? Yang ebidensya na yan. Ngayon, gagawa na naman sila ng eksena. Susuhulan. Para saan? Bumaligtad. Maabswelto na naman si Balulong. Ganun ba yun? Wow, wag. Wag naman ganun. Malapit na ho mag-isang buwan. Malapit na ho mag-isang buwan. Ang alin? Malapit na ho mag-isang buwan. Simula nung sinabi sa SONA na itong pinsan ay pakakasuhan na. Meron na ho bang kaso? Nagtatanong lang ho kami. Asa na ho ba yung kaso? Pakilabas naman ho. Kung meron na ho talagang kaso at nasagot na ba ng counter affidavit itong sinasabi at niyayabang-yabang ng Pangulo ninyo na yung pisa niya ay pakakasuhan na. So ngayon, mapunta tayo dito. Nagngangaw-ngaw ho sila ngayon. Hindi pa tapos kanina yung hearing. Bumanat na naman ho. Yung mga takot na takot sa 2028. Bumanat ho sila at nagpapakitang gilas. Hindi raw sila, hindi raw sila, lalong-lalo na ito, yung si Pastor. Si Pastor saka si Boy Ilong. Kanina ho, bumanat na naman. Alamin nga natin yan. Possibilities na binabanggit as a recipient and as an authorized disbursement of... Ilong pa lang! Oo, matatakot ka na sa kanya. Sa ilong pa lang. Ano na naman kwento mo? Sir, una, hindi ka pwede maging authorized disbursement officer kasi nga, very clear po yung rules. Na wala ko naman hong delegation of authority para sa ganito pong bagay. Ibig sabihin, talaga ang final determination po niyan, yung pong SDO na nakasulat po doon sa rules po ng COA. So it cannot be given to anyone else. More importantly, because wala ho kayong pakialam kung kanino ho gusto ipagkatiwala ni BP Sara yung 125 million na sinasabi. Hindi ho kayo empleyado ng Vice President. Hindi ho kayo empleyado ng OBP para utusan ang Vice President ng Pilipinas na hindi niya dapat pinagkatiwala dito kay Colonel Lachica yung pera. Sino kayo para kontrolin ang Vice President? Ang question nyo lang naman saan dinala. 'Di ba? Ang kino-question nyo lang naman saan ho nagastos. Sinagot na ho yan. Ang tanong, bakit ayaw paniwalaan ng kampo ng prosecution o kampo nyo yan, 'di ba? Bakit ayaw nyo paniwalaan yung sagot ng mga depensa o sagot ng OBP? Hindi ho importante yung totally detalye na magbigay pa ng resibo-resibo. Ang tanong, paano magiging confidential ang isang bagay kung lahat na ay nakadetalyado? Ewan ko sa inyo. Diba? Tuloy mo. Chika is not an OVP organic personnel. Yung VPSG po ay... Wala nga kayong pakialam dun eh. Hindi ho kayo saklaw at hindi kayo empleyado. Bukod tanging si Vice President lang ang magtatakda o magtuutos kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. Hindi kayo pasahod ng OBP para kontrolin sila. Ngayon ang ginagawa nyo lang naman, hahanapan nyo na naman ng butas, tapos sasabihin nyo, panalo na kayo. Wow! Hanggang ngayon, ilang milyon na ho na uubos dyan. May napatunayan na ba? Wala pa rin! Pinipilit nila kanina sa trial nila, nag-iiyak na nga si Tulpok kanina eh. Lumaki na naman yung butas ng ilong nito. Wala pa rin silang kayang ipatunay. Ang tanong ng kanilang private prosecution eh. Di ba? Meron bang nabanggit na dinorobo ni BP Sara? Wala! Hanggang nagkwento-kwentuhan na lang kayo. Ngayon, haharap sila dito. Press briefing. Sasabihin na naman nila, meron naman silang butas. Saan ang patunay? Ang tanong dito, isang big question mark. May 16 na boto na ho ba? 16 na ho ba yung senador nyo? Nakabuo na ba ko yan ng 16 na boto? Meron na bang 16 na kakampi sa inyo? 13 pa lang ho kayo.
13, 13. Oh. It's an AFP organic entity eh. It is not an OVP organic entity, no? So, yun po yung una. Pero yung as a beneficiary, if that will be the argument, then the next question would be, did he actually liquidate as himself? Yung pong 125 million. But as far as we know, it is Mary Grace Piatos's name who signed those particular acknowledgement receipts. Wala kayong pakialam kung sino pipirma. Di nyo saklaw yun. Saklaw yun ng OBP. Kaya nga confidentiality nila yun eh. Bakit sinisilip nyo? Di ba? Hindi na magiging confidential lahat ng bagay kung naisiwalat na. Nasa ka joint circular din yun. Tinanong din yun ni Atty. Powa dito sa isang abogado, sa isang witness, doon sa COA na yung mataba, nasusulat ho ba sa joint circular nyo kung kailan at anong araw at anong buwan pwedeng ubusin ang confidential fund? Wala siyang masagot, di ba? Ngayon, meron naman kayong banat. Bumanat na naman yung matanda yung kasama dyan. Di ba? Meron naman silang banat eh. Matagal itong matagal itong nawala sa eksena eh. Mukhang meron naman siyang kwento. Ano naman yung kwento mo, boss, ha? Disbursement officer Mm. to give the money to a Colonel La Chica who is not an organic member. Wala kayong ang pakialam doon kahit hindi pa empleyado ni Bibi Sara. Basta, ang utos ni Bibi Sara, doon mo i-release ang pera. Tapos, hindi nyo na problema yon. Ngayon, ito lang pinoproblema nyo eh. Hanapan ng butas, si Bibi Sara. Hanapan ng kwento, si Bibi Sara. Di ba? Kahit ang Pangulo, yung Pangulo nyo, pag sinabi, bigay mo kay Abante yung 10. 10. Wala namang magagawa iba mong kasama, di ba? Bigay mo dito kay Ilong Ranger yung 13. Wala rin na magagawa yung ibang kasama nyo pag sinabi ng Pangulo nyo na ibigay sa inyo yung mga yan. Ganon din ho yan sa Vice President. Butas lang hinahanap nyo para makakuha kayo at ipamukha sa taong bayan. Ngayon, sinasabi nyo taong bayan, please lang, wag nyo kaming isasama sa taong bayan na sinasabi nyo. Of the OVP. Was it appropriate for the Vice President to do that? Was Natural. it proper for the Natural. Vice President Utos to do niya yun eh. Pakalamera ko Utos ng Vice President yun eh. Alam nga naman hindi ni Gina Acosta. Alam nga niya hindi sundin yun. Sibaksa sa pwesto. Susundin niya yun. Kasi nga utos yun ni Vice President Sara. At wala kayong pakialam doon. Tapos. it? Because siya ang impeachment officer. And Impeachable then, officer. tapos, Was it proper for her to do that? Ngayon, tanong ng taong bayan yan. Proper ba ang ginawa niya? Wait. Forbade bang- Wait. Hindi ako kasali sa taong bayan mo, ha? Kung dadamay mo ang taong bayan, make sure kung aanib sa inyo ang taong bayan. Pero kung hindi, wag, please lang. Wag niyong idadamay. Yung sambayan ng Pilipino. Wag. Yan, kumabot kayo sa video natin ito. Ako naman ho'y maglalambing. Kung nagustuhan nyo ating reaction video at ating video for today's vlog, andyan po yung comment section na maaari ho kayo magkomento. Any suggestion, pwede ho kayong makapag-suggest. By commenting dyan ho sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang at napadpad ka sa ating mumunting channel, andyan po yung subscribe button, pumindot ka, pindutin mo yung bell, pindutin mo yung all. Napakasimple lang po. At syempre, ito na tayo. Sa shoutout segment natin, mukhang marami ba tayo may shoutout? O konti lang yung, kukunti nga lang. Shoutout kay, ito na. Makinig. Ismael Tangpos. Shoutout po sa iyo, Marieta Dasalita. Shoutout po sa iyo, Gilseria. Shoutout po sa iyo, Kapis Channel. Shoutout po sa iyo, Ma'am Pasita. Shoutout po sa iyo. And Ma'am Charis. Shoutout po sa iyo. Special mention kayong dalawa, Magnanay. Shoutout po sa inyo. Herbert Maestrado. Shoutout po. Emayo. Shoutout po sa inyo. Dito po na tayo Umuulan kasi kamusta naman ho ang baha? Mukhang galit na naman ho ang panahon.
Oo. Sino pa? Jeff Aguilar, shout out po sa iyo. Anne Marie Sagansay, shout out po. Ma'am Solidad CM ng Australia. Ma'am, Sydney ka, di ba? Sydney? Opo. Kamusta naman po sa Sydney, ma'am? Pagpunta ko ng Sydney, ma'am, bisitahin kita. Emma Asustilla. Asustilla, sorry. Si Ma'am Emma Asustilla, shout out po sa iyo. Noreen Madel, shout out po sa iyo, ha. Rogelio Osero. Elisa May, shout out po sa iyo. Rick Taffy, shout out po. 22 San D.L. Reyes, shout out po sa iyo. Elis May, 5454. Shout out po, Popoy Guapo Laput. Henry Henry Shano. Lourdes 177Q, shout out po sa iyo, ma'am. Grace Biray. Francisco Matabilas. Dante Dablin Bartulaba, shout out po sa iyo. Waak May Marge, shout out po. Idiotic. Shout out Dante Dablin Bartulaba again. Ma'am Nesamin. Edwin Maningas, Arcel Cruz. Peter Garcia, shout out po sa iyo, ma'am. Maria Capasya. Jane Monster, shout out po. Carla Benagjen. Si Sir Arnel Lado. Special mention. Shout out ka, sir, ha? Shout out ka, sir. Mamalina Espanyola, Ding Sablas. Elmer Can, 9204. Shout out po sa iyo. Benvenido Picardal. Shout out po, Rim Kamad. Mates Amorlato. Felicitas Yanes. Sino pa ba? Dennis Kay Gorospe. Shout out po. Bogart Sala. Meeper, shout out po sa inyo. Ramon Rosete. Yan, kumabot yung shout out segment natin. Ako ay maglalambing. Huwag nyo kalimutan i-like, share ang video natin for today's video. Hanggang sa muli, bye-bye.